bagay, sir, na masabi ko lang sa mga youth. Nung pumunta ako sa PMA, parang ang PMA, sir, ang nagbukas ng lahat. So dati, ang reason ko why entering PMA is for pre-education. I will be hypocrite kung hindi. But when I was already in PMA and in my first class year, yung fourth year ako, sabi ko, since this particular organization provided me a lot and everything and changed my life, susuklian ko ng serbisyo. Susuklian ko siya ng service. So, fast forward, kahit saan ako napupuntang assignment, kumbaga, true to my word na ibabalik ko doon sa organization na nagbigay sa akin. So, nung after ko ng stint sa Samar, sir, handpick din kami doon, sir, eh. Sabi ni General De Bayra, o kayo, punta kayo ng PMA. Actually, sir, wala rin naman akong gustong pumunta ng PMA kasi ang gusto ko bumalik sa probinsya, magtayo ng bahay. Kasi nag-asawa na kami nung cadet girl ko. So, I want to build a family in the province. But I think God has a better plan for me. So, sabi ko sa wife ko, mag-resign ka dyan ngayon sa trabaho mo, punta ka dito sa PMA. College professor din kasi siya, sir. So, fast forward, sir, nakasama ko ang 2002, naturuan namin sila. So, the same seal ng service, kumbaga, pag nagturo ko sa kadete, wag lang kung ano yung mayroon doon sa PMA. Ilabas mo siya para maintindihan ng kadete na I am bigger than myself here when I go out. Because hindi lang ako magsiservisyo sa armed forces, magsiservisyo ako sa tao, sa Pilipinas. Kasi wala lang ibang magsiservisyo pa sa Pilipinas kung hindi tayong Pilipino. So early on in my career, lahat ng mapuntahan ko talagang buho, sir. Kasi sabi ko, dito ko binubuhay yung pamilya ko. So I take pride of being a soldier and I take pride na in my simple ways and actions, kailangan makapag-contribute ako sa betterment ng organization. The organization that provided me much of my life. So, yun, sir, bumunta yung wife ko doon. Naging co-professor din sa PMA. And ang palaging bottom line ko, kahit ngayong commandant na ako, sir, is that sa mga kadete, you value that particular sense of duty because this organization has provided something. And this organization, whether we like it or not, isang malaking haligi ng pundasyon ng Republika ng Pilipinas. If we falter in our belief of serving, then medyo may problema tayo doon. So, nung tako ako, sir, ganun din. At ang maganda doon, sir, pag tako ka, na talagang, nung magkakasama tayo, sir, buhos ka lang. Ang value ko, sir, is yon sa service and my family. Kasi dalawa lang yan, sir, eh. Yung produkto ng serbisyo ko, binubuhay ko sa pamilya ko. So, ang sabi ko noon, I have to make sure na yung mga anak ko, magkaroon sila ng parang tanaw ng loob kung saan kami nagsimula at nanggaling. So, siguro, kaya yung dalawa kong anak nasa US Coast Guard Academy ngayon, pag nga nambobola yun, sir, medyo as a father, teary-eyed ako of their testimony, lalo na pag may birthday, magte-testimony yung dalawa. Sabi ko, pinalaki rin siguro naming mag-asawa na maganda yung mga bata. Because, nung nag-apply sila sa US Coast Guard, ganun din ang sinasabi na, I want to serve the country just like my father and my mother. And itong anak ko, sir, na isa, nagme-medicine, pero mukhang pupunta na naman sa medical corps. So, ang masabi ko dyan, sir, is that the value that you carry since your childhood and the value that you get from PMA, yung courage, integrity, and loyalty, and the honor system, the honorability of man in the service, you carry it over. And it is a living value. Wala kang masamang mangyayari sa iyo kung diretsuhin mo siya. Yung respect with family. Kasi sa akin, sir, my family, my immediate family is my family, my wife, my children. But I consider the armed forces, the Philippine Army in particular, as my family. So if it is my family, the concept of family, bibigay ko yung buo para sa pamilya. If I will be serving as platoon leader, company commander o platoon leader, kapamilya ko din, sir, ako yung tatay nila. So walang hindi ka magkakamali kung
yung value system mo, impart mo rin sa kanya. Kaya nung nasa Sulu, sir, nung nasa 32nd IB, nag-coin ako doon ng Brotherhood of Heroes. We are heroes and yet we are brothers. Kasi dapat, meron kasi na prinsipyo na kung kapamilya ko siya, kapatid ko siya, then nandun na yung tenet na walang iwanan, sama-sama nating balangkasin, your problem is my problem, and the solution of your problem will talk it out. So sa mga kadete ngayon, ganun din ang aking ini-impart. Yung 4 na klase, sir, we have to learn the value system from here. Because, sabi nga, sir, ni Martin Luther ba yun? Character plus knowledge is the totality of man. You cannot be educated if you don't have character. It has to go hand in hand. So sa akin, kahit saan ako mapunta, sir, yung value system important, lalong-lalo na yung humility. Kahit saan ka makarating, remember kung saan ka nang galing. At wag mo siyang kalimutan at ilib mo kung saan ka nang galing. Ako, sir, I came, and most of us came from a humble beginning. And I'm still from humble beginning at this point. General na ako, but I do not feel like a general. Because I feel just like a serving soldier, an ordinary soldier. Hindi naman yan mawawala sa'yo eh. Anyway, sir, nung pumasok ka at ako, hindi naman natin inisip yung mag-general, sir, di ba? We just went there and discover for ourselves what in store for us. I am a believer na everything is already written. We don't know kung ano yon. So live the moment, contribute today. For tomorrow, your contribution will be part of the collective effort to make sure na maayos yung organization at nagsiservisyo tayo. Ganito siguro ako, sir, ka-passionate sa trabaho. Kaya pag nilagay mo ako sa isang lugar, i-make sure ko na yung kasama ko will also be passionate. At malalaman nila yung value kung bakit natin ito ginagawa. And that's the most important thing. At the end of the day, if you smile, if you sleep, magbudling ka, tomorrow, sir, is another day of making miracles happen, not just for you, but for the wider member of the organization. So, siguro yun yung sa akin, sir, na actually, i-carry over. Yung siguro yung isa sa mga, that's why daming nag-idol sa'yo, isa na ako doon, is because yung humility mo kasi. And then, ngayon mo lang ikwento yung paano ka nagsimula na papatigilin ka ng mag-aral dahil patapusin mo na yung kapatid mo. Yun yung isa sa mga, I think, gusto lang natin i-share sa society kasi natin na ikaw, Commandant of Cadets na, 1-star ka na, you have 3 kids na 2 at the US Coast Guard Academy, isa nagdo-doktor, your wife is a professor. So you have a wholesome family ba? And how does that wholesomeness translate to good service ngayon na yung family life, professional? Kasi I know you to be very, very professional, even as lahat naman napuntahan mo. So, pwede bang i-ano mo yun? Yung humility mo and then yung professionalism mo, paano naglalaro yun to project the Simon, the General Flores na idol ng lahat? Yes, sir. Actually, sir, ang value ng pagpapakumbaba, it is an endearing value to all of us. Sana. Sa akin, pinagsasabay ko, sir, yun. If you put me as the Commandant of Cadets, others will respect me because of the position given to me as Commandant of Cadets. As Commandant of Cadets, I will be very professional in dealing with others, lalo na yung kadete. But you can also go down to their level. Kasi once, nagkadete ka din. So, yung value ng pagiging mapapagkumbaba, yung value ng humility, kahit saan ka mapunta, kailangan, sir, nag-intertwine siya sa pagiging professional. Ang naging kagawian ko na to, sir, na when it comes to serious matter, I am serious. I am dead serious, sir, lalo na kung ang usapan ay buhay na. Hindi yung pang-opisinang decision, sir. Serious din ako dyan. Kasi yung pang-opisinang decision will matter to the Army. Nung G1 ako, sir, maraming challenges akong dinaanan dyan.
very professional ako, sir. Pero yung, parang ang explanation ko dito, sir, yung pag-discharge mo ng profession mo, yung art portion nun, doon mo ipapasok yung pagiging humble mo. Kahit utusan mo yung tropa, in a matter na very, yung life and death, nandun pa rin, sir, yung utos na maintindihan niya na hindi mo siya dinirect. Kung hindi part siya ng utos mo. I considered kasi, sir, na sa isang organization, even if you are the highest ranking, yung dealing mo sa tropa, dapat parehas lang. Tao din lang yan, sir. Parehas lang kayo. May feeling siya, may value system siya, at ikaw din. So, kaya ang nami-mention ko, sir, dyan, ang naha-highlight ko, is kahit saan tayo pumunta. Pwede naman na kahit galit ka ngayon, dahil ngayon ka lang galit, dahil because of the circumstances. But after that, no. Kasi, ang value ng profession natin will also be reflected on how we do the interpersonal relationship within that organization. At yung pundasyon nun, sir, yung value system natin, lala na yung humility. Kasi pag hindi ka na maabot ng tropa, hindi ka bumaba sa level nila, hindi kayo magsasalubong. Kaya siguro minsan, yun yung isa sa mga critical portion ngayon na pag hindi ka bumaba at hindi din kayo magkasalubong, ang sasabihin ng tropa, hindi ka na maabot. Kaya nga, di ba, sir, minsan, jojokin ka, sir, sana pag general ka, kilala mo pa kami. I think, nasasabi yan ng iba kasi somewhere along the line, yung pagka nagkaroon tayo ng posisyon, ng ranggo, we forgot kung saan tayo nanggaling din. Galing din tayo doon, nag-host lang tayo. So, the rank, sir, provides you the impetus to decide, but yung human side mo is yung day-to-day activity mo sa tropa. Sa kasama mo, even in your family. Kaya dapat, sir, yan, hindi. Ako nga, sir, nung mga bata pa tong anak ko, hindi nila alam na yung papa nila, sundalo na, ranger na train. Kasi pagdating sa bahay, sir, sa ngayon, sa bahay, sabi ko nga, swerte ng misis ko na na-assign ako, ng wife ko na na-assign ako sa PMA. Wala man kaming katulong. So pagdating sa bahay, ako tagalinis, kasi nakagawian ko na yun, sir. Ako tagaluto, because I love to cook. So, pag nasa bahay, sir, I do not wear the rank of general. I am not a soldier. I am just a mere father to my children and husband to my wife. And I prepare to be in that particular role. Nice one, brother. Nice one. Yan kita idol eh. Okay. Shift tayo, Marawi. Yes, sir. How did you receive the order to take over 1 battalion? Yes, sir. Nakakatuwa nga ito, sir. Pero kwento ko lang short. Ang last uwi ko, sir, is December 2016. Ang order ni General Anyo, walang uwian to, tapusin natin. Kasi ang timeline, sir, 2016. Pagbaba nga ni President Aquino. Pero na-encounter. 2017, sir. Na-encounter mo na eh. Hindi, sir. Na-encounter ko na, sir. Pero hindi pa naman tapos yung ESG. Okay. So, nagpaalam ako, sir, nung May. Nung May, sir, nagmarawi. 2017 na tayo. Oo, 17, sir. So, sabi ko, naku, uuwi pa naman ako. 30-second 30-second IB ako, sir. Batcom ka pa rin nung Yes, sir. nagmarawi na? Nagmarawi. Okay. Ang sabi ko lang, sir, nakauwi ako nung December 2016. Nagmarawi ng May, sir. So, sabi ng brigade commander namin, okay, ano tayo ngayon? Active defense. So, wala kaming gaanong operation, sir. Kasi para hindi magulo doon eh. Kasi we cannot fight two fronts. So, active defense lang kami, sir, sa Sulu. Sabi ko, pwede na yatang umuwi. So, nung July, sir, nag-apply ako ng leave. Kasi, ang sabi ko kay Sir Faustino, sir, magdidibo yung anak ko. Ang request pa lang naman pati, sir, kako, magpupunta lang kami sa Mega Mall from Baguio. Mag-shopping lang silang magkakapatid. Ganun lang, sir, kasimple ang request. So, hindi ko pa yun maibigay. Nakakapangit na tatay naman ako nun, sir. Minsan naman lang mag-18 years na birthday, magdibo. Sabi ni Sir Faustino, approve yan mo. Ang problema, sir, PIP ID siya. Siya yung operational commander ko. Ang unit ko, 1st Division. 501st Commander siya Naka-off ko na ako sa kanya. Magpapaalam ako sa kanya. Di nagpaalam ako, sir, sa division.
hindi ako pinayagan. July to, July. July, sir. So kasagsagan na ni Marawi ng to. Marawi. Pero bago yan, sir, nung June, nagpaalam ako sa brigade commander ko, sir, itong 32nd, na-involved din ito nung Zamboanga Siege. Baka pwede na kaming mag-volunteer papunta doon, sabi ni Sir Faustino. Bakit? Gusto mong Yes, sir. volunteering ka sa Marawi? Sir, yung batalyon. Sabi ni Sir Faustino, ikaw naman, Mon, nahawakan mo ng maayos yung patikol, aalis ka pa. Sige, sir, mag-hold the line lang ako dito. So, ang naisip ko, sir, kasi nung June, kinulit ko pa rin siya, sir. Sir, kailangan pa ng tropa doon. Baka kami na pwedeng pumunta. Hindi nga, dyan ka lang. So, sige, sir, kung hindi mo na naman ako papayagan yung batalyon ko. Pero, sir, nag-imbake na kami, nagpagawa na ako ng mga ganon. Kasi akala ko papayagan. Mga lalagyan ng gamit. So, nung hindi kami pinayagan, sir, sabi ko, August 5, sir, yung birthday ng anak ko. So, sabi ni Sir Faustino, mag-apply ka na lang ng magpa-follow up ka ng promotion kasi at that time, sir, nasa second zone ako for colonel. Sige, sir, mas maganda yan. Hindi nila papayagan. So, in short, sir, nakauwi ako. Sir, ng August 3. August 5, sir, pupunta nga kami ng Mega Mall. Shopping. At least napagbigyan mo yung bata. Sir. Ngayon, sabi ng mga bata, okay na, sir, magabandang hapon. Alas 2 ata o alas 3. Driving, papunta na kami, sir, sa Baguio NLEX. Bago mag-Petron. Yung pinakaunang Petron. Yung audio, sir, ng sasakyan ko, nakakabit sa cellphone ko. Tumawag ngayon si Sir Faustino. Mon, busy ka ba? Hindi po, sir, nagda-drive lang. Balik ka dito, pupunta ka ng Marawi. You get what you ask for talaga. Sabi ko, tuwan-tuwa naman ako, sir. Yes, sir, i-impake ko na yung batalyon ko. Sabi niya, hindi, ikaw lang. Ganun po ba, sir? Sige, sir. Sir, para makausap kita, papakada lang muna ako ng Petron, sir. Madapit na yung Petron. Pagpakada ko ng Petron, may umiiyak, sir, sa likod. Yung anak kong nag-birthday, sabi niya, useless naman pala itong mga pinamili natin, Papa, pupunta ka ng Marawi. Kasi at that time, sir, Marawi is already at the height. July yan. July. So, siyempre, sa perspective ng bata, magulo na nga yung Sulu, sir, pupunta pa ako ng Marawi. Sabi ko sa anak ko, don't worry, nak. Malakas ako sa taas. Sa Diyos. Mag-pray lang kayo. Tapos magsabay banda. Di ba nag-promise ka, dadalhin mo ba kami sa altar? Oo, nak. Pero umiyak sila, sir. So, tinawagan ko si sir. Sir, magkuha lang ako ng ticket. Balik ako dyan. So, nakabalik ako, sir, ng Kasi 5, 6, travel ako ng 7, sir. Nandun ako ng 8. Sabi ni Sir Faustino, Mon, hindi ko alam kung, sabi ni Sir Subihana, sir, nag-call ako sa dalawa Balikan mo lang yung batalyon mo, hindi pa, ikaw pa mag-batalyon commander yan, mag-report ka lang muna sa Marawi. So, punta ako ng batalyon ko, sir, natulog ako ng isang gabi, nag-inom-inuman pa kami, sir. Sabi ng tropa, sige, sir, baka pupunta ka lang naman doon. Pero kinuha ko na lahat ng gamit ko, sir, kasi iba yung feeling ko Sabi ko, parang walang balikan to Hindi naman, sir, sa mamamatay ba, knock on wood. So, sabi ko, parang meron akong kakaibang feeling, sir, ba, na iba yung pupuntahan ko. Kasi hindi pa sinasabi ko hindi, sir, sinabi. Basta pumunta lang ako ng Marawi. So, punta ako ng Marawi, sir. Report ako kay General Galvez. Mga 10 ako nag-report doon, sir. Mga August 10. Report ako sa kanya. Mon, yes, sir. Mag-assume ka ng 63rd IB. So, mayroon siyang tasking, sir, sa akin sa 63rd Ibalik mo yung mural niya ng batalyon kasi medyo nabugbog ng kaunti, sir. Mga 72 WIA sila. So, ayaw nilang i-pull out, sir, yung batalyon. But they has to, kung baka para makarecover, sir, ba? So, yes, sir. So, i-recover mo yung mural after 5 days. Pag-assume mo, mag-train-train kayo saglit ng CQB, balik kayo sa main battle area. Actually, nasa main battle area naman kami, sir. So, nag-report din ako kay General Bautista. Sir, mag-assume po ako na sabi ni General Bautista, bukas turnover ka. So, nag-report ako ng 10, sir. 11 turnover ako. Pero, ang what's funny there, sir, na sabi ko, napakamot ako ng ulo Pagdating ko ng Marawi, sir, galing ng Zamboanga, nagbaylan kami, sir, galing yung auto ng batalyon ng 32nd. Dumating kami ng alas 3, sir. Grabing bagbagan. Nag-call ako kay General Galvez, sir.
Pumunta ako dun sa sa RCP ng 63rd. Natulog kami ng mga bandang alas 10, sir. Pagising ko ng alas 6, sir, yung same na bagbagan, yung naririnig ko, sir, kasi nandun kami sa Campo Canao. Yung naririnig ko nung pagpunta ko dun, sir, nakatulog na ako lahat-lahat. Yung volume mo pa, ganun pa din. Sabi ng naghatid sa akin na security ko sa 32nd, sir, hindi na lang kami magbo-volunteer magsama sa'yo. Kasi nagbo-volunteer sila, sir, bago kami dumating ng Marawi. O sabi ko, wag na kayong mag-volunteer. Ako na lang pupunta rito kasi hindi natin alam yung gera dito. Pero gusto nila, sir, mag-volunteer. Kinaumagahan, sir, sabi niya, wag kang mawuwundi dito, sir, ha? Babalik na kami ng Zamboanga. Sabi ko, mga loko-loko kayo. Pero ganun ko kasi sila i-treat, sir. Yung bang masaya pa rin kami kahit na sabi niya, sir, wag kang mawuwundi at wag kang mamamatay, sir. Sabi ko, kayo naman. Ano lang ito. Pero, sir, yung gera natin nung na-awardan tayo ng unit citation bag, i-times 5 mo ito. Sa putok, sir, ha? Sa putok. Sabi ko, hindi, God provides. So, after that, sir, nag-assume ako ng innovator. Ang moniker, sir, ng batalyon, ang name niya is 63rd Infantry Innovator. Ang Daredevil naman, sir, pinanday kasi yan sa Sulu. Talagang 32nd Sulu Basilan yan. Magaling na batalyon din yan. Mga forerunner niyan, sir, yung mga matitigas din ng mga general. So, sinalo ko na rin, sir, yung kaisnapihan ng batalyon nila. Itong 63rd naman, sir, ang kwento naman yan, nung nasa Samar ako, ka-reorganize ng 63rd IB. O, kasi galing Samar yan, yes, di ba? Sir, galing Samar. So, sabi ko sa mga kasamahan ko, normally yan, sir, wakay eh. Ang name ng batalyon is Innovator. Sabi ko sa batalyon, nung speech ko, we just have to innovate and fight the war. Sabi ko naman, parang andaling sabihin. So, nung after ng turnover, sir, kinausap ko yung batalyon. Pero alam mo, sir, ang pati sarili ko, kinwestiyon ko, paano ko kaya ibalik yung moral ng tropa? Kasi nung kinakausap ko sila, sir, because of their experience na counting, yung, sir, traumatic kasi yung Marawi, sir, eh. And dalawa kasi yung tropa na namatay, sir, sinunog. Nabidyohan nyo ng ESG at naipakalat sa tropa. Nakita yun, sir, ng tropa. So, just imagine, sir, na close nila yung tropa. Buhay kasi yun, sir, sinunog. Mm-hmm. Yung isa pa, yung ulo, talagang warat pa, na nasunog din. So, for my perspective, sabi ko, kahit galing ako sa Sulu, sir, I have my fair share of a good encounter sa Sulu. Doon ako, sir, baga nahulma ulit after 11 years not in the battlefield. Nung napunta ako sa Sulu, pati ako, sir, yun yung challenge ko sa sarili ko. How can I motivate myself to make sure that my battalion will rise up? 63rd. 63rd, sir. Kasi pwede ba bang without naming names, pwede bang ikwento, kasi 72, bago ka nag-assume, 72 Iya, 2 Kia kayo na yung Kia. 8 Kia, sir. 2 missing in action. 8 Kia, 2 missing in action na yung dalawa Yung sinunog, sir. sinunog pa. Pwede mo bang ikwento briefly yon without naming names? Pagpunta kasi, sir, na ang 63rd kasi galing din ng Sulu. Actually, nung nasa Sulu sila, sir, binadihan ko sila. Kasi yun yung culture doon. Pag may dumating na bagong batalyon, babadihan mo. So, binadihan ko yan, sir, sa Sulu. Ang ano lang naman ng 63rd, nung stint kasi nila sa Sulu, hindi rin sila, sir, na-encounter. So, nung kailangan ng batalyon, ng unit sa Marawi, di nila sila. Yun yung, sir, na binovolunteer ko yung 32nd, imbis na sila. Kasi may experience na kasi, sir, yung 32nd eh. Ang 63rd wala. Ang 63rd, sir, purely NPA area. Wala siyang gaanong experience, sir, sa giyera ng LTG. Although napunta siya sa Sulu, trained din siya doon, but hindi siya nagkaroon ng chance, sir, na mapa-enkwentro ng ganun sa amin din. So, hindi siya na-baptism of fire doon. Kaya pagpunta niya ng Marawi, yun na. Pagpunta niya, sir, sa Marawi, syempre, sir, kahit galing ka sa Sulu, hindi ka pa gaanong na-orient doon, nag-orient ka pa lang, sir, dadaling ka na naman, sir, sa real combat na talagang may gera araw-araw. So, imagine mo, sir, yung fear din ng tropa. Kasi ang sundalo, sir, likas siya na matapang. Kaya lang, sir, siyempre, kailangan mo siyang isigway doon sa combat environment. Hindi kagaya ng Ranger, sir, na kahit saan mo siya ilagay because of our training in our culture, kumbaga, mag-a-adjust siya, maliit lang. Yung kanyang slack period, eh. Correct. Pagka after 2 days, sir, na naklimatize siya,
it's just another ordinary day sa combat sa kanya. Correct. But not other units from ISO area. I see. Kaya yun ang ano natin, sir, na noon lahat doon, ang pinunta doon kasi, hindi naman kasi kaya, sir, ng special unit lang. Ang nasa Marawi, sir, na batalyon, 3 lang kami. 63rd, 51st, 10 IB. Yan lang, sir, ang 3 infantry batalyon alongside with the special units, including the Marines. So, yung 63rd from NPA area, pumunta ng Sulu, hindi naman ano. So, parang, tutuusin, parang, ano pa? Oh, sir, dumaan lang. Dumaan lang. Yung 51st, dati na sa Marawi yata. Yung 50% nasa Marawi na, sa baba lang. Oo. Yung 10 IB, sir, ganun din. I see. Na-encounter na rin yun, sir, sa Sulu. Galing din siya ng Sulu, sir, yung 10 IB. Pero yung 10 IB, sir, ano din yan, nahulma din sila sa Sulu. Kasi nung na-enkwentro sila, nirecover din namin sila, sir. Nung tinamaan si Sir Jacinto sa ulo. So, yun yung first time ko, sir, na nagdalawa yung batcom ko. Kasi inibak ko nga si Sir. Kasi hindi na siya pa magpa-ibak, sir. Kaya lang, butas, sir, yung kanyang helmet. Sabi ko, sir, magpatitano ka lang muna doon. Kasi na-worry ako, sir, ba? Kasi yearling kasi ang sa akin, sir, pag yearling body ko. Actually, sir, isigway ko lang muna, sir, yung Okay. 10 IB. Go. Nung na-enkwentro yung 10 IB, ni-reinforce ko siya, sir. Sulu to. Sa Sulu, sir. Kaso, sir, nakita ko yung pinag-withdrawhan ng ASG. Ang dami. So, gusto ko rin ulit silang ma-enkwentro. Sinundan ko. Tumawag sa akin ngayon si Sir Jackmon. Balik ka dito kasi hindi kami makabutas. Maghahapon na kasi, sir. So, binalikan ko siya. Doon ako, sir, na inibak ko si Sir Jacinto. Tapos yung piloto, yung 5 sortie ito, sir, ng mga wounded, na-convince ko si Sir Jack na magpa-ibak ng hapon na. Ayaw nang bumalik nung piloto. Sabi ko sa piloto, bumalik ka, yung pala, sir, class 2005, napachin. Kaya sabi ko, sir, kung maayos kang tako, it will... Parang complete cycle siya ba? Pagbaba ko ng Sulu, sabi niya, sir, babalik naman talaga kami, ikaw pa. Kaya, anyway, sir, fast forward. Yung 10 IB, sir, galing din ng Sulu yan. Napanday din siya ng enkwentro. Tsaka, sir, di ba, pep talk yan eh, steady on yan eh. So, meron din siyang, hindi siya kayabangan, meron siyang name, sir. Unit pride din. Unit pride din. Kasi steady on yan, sir. One of the, yun sa Battle of Jultong. Kaya nga ito, sir, yung mga unit na to, they will just refresh yung kanilang kabayanihan. Pag-assume ko, sir, sa 63rd, ganun siya. May 2 siyang mission, sir, na gabi, na doon siya nabagbagan. First nila na salpak. First na sir. First na mission nila, sir, talagang nawagang. Kasi, sabi nga namin doon, sir, hindi actually, hindi dahil sa leader, sir, hindi rin, hindi. Kumbaga, sir, pag nagdesisyon ka kasi, hindi mo alam kung ano yung next eh. Yun yung fags of war, sir, hindi mo naman alam. You will just be given some information, but hindi mo pa alam, sir, pag pumasok ka na. Eh, alam mo naman, sir, di ba, paggabi? Paggabi na, doon sila, sir, nawagwagan. Dalawang sultada yan, sir, na talagang medyo negatibo yung epekto sa 63rd. So, from as large as almost 400, naging 200 na lang yung batalyon. Oh, ganun kalak. Yun yung inassume ko, sir. July yon, July. Yung July, sir, nabugbog sila. Wow. So, ngayon, sir, nung nabugbog, sila,